Bible study tayo. Ay, salamat naman. Hinihintay ko lagi yan, chairman. Okay, simulan na tayo habang hinihintay ko natin sila. Yan, salamat sa inyo. Okay, tayo siguro yung mawit, no? Simulan na tayo. Kaya natin gusto ko yung sinisiya sa Yes, Lord Jesus. Kanta tayo, ha? Gusto ko yung sinisiya sa buhay ko iyong wala. Ang lahat muli mo Yahweh. Ay tiyak mo ang nalalaman ang lahat ng ginagawa. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lalatuloy. Ang lahat muli mo Yahweh. Ay tiyak mo ang nababati. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinigin sa'yo. Salamat Panginoon. Sinusuwid mo ako. Ikaw lamang may alam ng aking pagtutumuhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa po ko sinisiyaga. Puso ko iyong sinisiyaga. Buhay ko iyong alam. Buhay ko iyong alam. Malalim. Ang lahat muli mo Yahweh. Ay tiyak mo ang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo sa'yo ay hindi lalatuloy. Ang lahat muli mo Yahweh. Ay tiyak mo ang nababati. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinigin sa'yo. Salamat Panginoon. Sinusuwid mo ako. Ikaw lamang may alam ng aking pagtutumuhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ano po nga, Chairman, sa paniwalang panalangin. Dakilang amawang kapangyarihan sa lahat, Panginoon. Nagpapasalamat po kami. Panginoon, sa oras na ito, ngayon na ikaw ang kasama namin sa oras na ito, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa anumang nagawa namin. Sinasadya, di man nakasakit kami sa aming kapwa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hindi kami perfecto, pero tunay, Panginoon, ikaw lamang ang Diyos na nag-ahari sa aming buhay, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng karunungan sa oras na ito, Panginoon, ang magsasalita. Lord, bigyan mo siya ng kaalaman na nagmumula sa iyo, sa kanyang lalabas sa kanyang labi, Panginoon. Mahirap mo, Panginoon, yung banal na langis, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa ako na to, Panginoon. Lord, sa iyo pinagkakatiwala to, ang lahat na marinig namin, Panginoon. Lord, tumimo sa puso't isipan namin. May apply po namin sa buhay namin. Sa pang araw-araw namin, Panginoon, na lumalabang kami
sa mundo dito, pero Panginoon, bilang anak mo, na hindi mo kami naayaan, papalayo sa iyo, Panginoon. Lord, nakila ka sa buhay namin, nandito po kami. Sinabi mo sa isang sali sa dalawa, sa tatlo, higit na nandito ka sa harapan namin, Panginoon, kasama ka namin sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat po, Ama. Ganoon din po. Ang bawat pamilya namin kung nasaan sila, Lord, pinagkakatiwala ko po sila sa iyo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Aming umpisa ng aming gawain. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri at salamat sa hapon na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Kaya patuloy pa natin po rin ng Diyos sa pamagitan ng mga kapulit-awit. Takilain po natin siya, sambahin natin siya sa mga oras po nito. Yes, Lord Jesus. Nananalig ako sa'yo, aking Ama. Sa biyayang lulot mo sa'yo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Diyos na ating Diyos, ika'y sinasamba. Minsan pa, nananalig ako sa'yo, aking Ama. Sa biyayang lulot mo sa'yo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunan sa ngalan mo, ako'y pinagpala. Diyos na aming Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunan sa ngalan mo, ako'y pinagpala. Diyos na aming Diyos, ika'y sinasamba. Ikaw pananalig ako, nananalig ako sa'yo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo sa'yo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunan sa ngalan mo, ako'y pinagpala. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng tuliran, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, ukay langit. Minsan pa, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng tuliran, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, ukay langit. Napakasarap
buhay ko, ikaw ang lipas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ay siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos ko kahit tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso, matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala na ngang alalahanin pa. Nakapaligid na ng problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos at kasama. Napakasarap, napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso, matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala na ngang alalahanin pa. Nakapaligid na ng problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ang kasama. Basta't ikaw, o Diyos ang kasama. Diyos, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa lagi at lawak ng pag-ibig mo. Diyos, salamat. Diyos, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila mo, Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. O Diyos, tayo salamat. Salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, O Diyos, Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, ang basta sa amin na rito, God. Ang mga papuring awit na aming inaawit dito, Diyos, ay para lamang sa iyo, Panginoon. Ilang pagsamba namin sa iyo, God, sa Espiritu sa katotohanan, sa mga bagay na hindi namin nakikita, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin naiisip, O Diyos, sapagat ikaw ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat ka namin sambahin sa mga bagay na hindi namin nakikita, Panginoon.
Kaya Lord, ikaw may sabi, dalawa man o tatlo na nagkakatipon sa dakilang pangalan. Ikaw ay nasa aming kaligitnaan at dumudungaw ka, Panginoon, sa iyong kalangitan. Binibuksan mo ang pintuan, O Diyos, at tinitingnan mo yung mga taong nagpupuri at nagsasamba sa iyo, Panginoon. Narito ang basa sa amin, Lord. Dalangin namin, samahan niyo po kami sa gawain itong pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Wala kaming ibang itinasa sa lugar nito, God, kundi ikaw lamang, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Ikaw, Panginoon, ang tumawag sa bawat isang narito, God. Kaya sa mga oras po ito, Panginoon, tanggapin niyo po ang mga awiting inaawit namin. Ang lahat nito ay para lamang sa iyo, Panginoon. Kaya sambahin ka ng bata sa amin sa mga oras po ito, God. Pagpalain niyo po ang lahat na narito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat na narinig magsabi ng Amen. Yan, ganda ang gabi. Ano? So, salamat sa bata sa atin po narito. Ako po'y nagagalak at nagagalak din si Chairman na kayo po'y nakasama sa Bible study po. Ano? At hindi higit sa lahat, simple ang Diyos. Kasi gusto talaga ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Pero sabi nga, ay binigyan tayo ng kalayaan na pumili sa mabuti at sa masama. Kaya sabi nga Biblia, mapalad ang taong pumipili sa mabuti. Isa lang po ang mabuti, yung paglingkuran po natin ng Diyos. So doon po tayo nagiging mabuti sapagkat ang Diyos po ay mabuti. Pero kung hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi po mabuti ang ating pong ginagawa sapagkat lahat ng tao ay nagkasala po sa Diyos. Yan. So ngayon ay bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, ay wini-welcome po natin muli ang nanonood po sa atin sa YouTube channel, no? Napapanood po tayo sa YouTube channel, sa FB, no? At Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa ay napapanood din po tayo. At iyan ay hindi lamang tayo ang nakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya so bago tayo makarinig ng salita ng Diyos, baka gusto nyo muna na magpasalamat sa Panginoon sa oras po ito. Sa orasan po tayo, no? Nagsimula tayo ng alas 6, matatapos po tayo ng alas 7. Kaya so, Chairman, baka siya mo pasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon buong isang linggo na ginabayan niya ako, binigyan niya ako ng lakas. Lahat ng mga bagay na pagsubok kayo, nandun yung Panginoon. Pinabayaan din namin. Kaya ikaw magtiwala, hindi kita iwan dito at babaya. Kaya salamat po sa Panginoon dahil napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Alam ko naman lahat tayo nakakilala, pero iba yung talagang may naasahan ka sa buhay mo. Kaya salamat po sa Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Amen. So, sino pa? Gusto mong pasalamat? Si Senday? Ang salamat ako, Lord, dahil pinagaling niya po ako. Amen. Nakasakit po ako nung nakaraang linggo, pero ito, bumalik niya yung lakas ko dahil sabi ko pa nga, Lord, kahit sinong doktor ang tumingin sa akin, kung wala ka sa buhay ko, hindi ako magaling. Kasi siya ang greatest Miracle. Saka siya ang takilang manggagamot ko sa buhay. Saka pasalamat ako sa buong isang buwan ng Pebrero na matatapos na hiningatan niya ang Panginoon. Salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Okay, no? So, yan, si Senday. So, kaya kung may sakit karamdaman po tayo, laksan nyo lang ang loob nyo. Kasi sabi ni Jesus, laksan nyo lang ang loob nyo na pagtagumpayin ko ng sanlibutan. Kasi lahat naman tayo nagkakasakit. Ang kailangan doon, lakas lang ng loob. No? So, lakas ng loob, ayun ang magpapagaling po sa atin. So, sino pa? Pasalamat sa Panginoon? Meron pa ba? Meron pa gusto mong pasalamat kay Lord sa mga biyaya, pagpapala ng Panginoon? Meron? Meron? Salamat po kayo. Bakit ginawa ng Diyos ang buhay niyo? Buhay niyo. Maraming bagay na dapat natin pasalamatan. No? Si Chairman nga, kapag pinasalamatan nyo, nagagalak si Chairman. Lalo pa siguro ang Diyos. No? Pag pinasalamatan nyo. Ayan. Ito muna si Ramon. Oo. Sabi ko nga, kahit di mo sabihin sa Panginoon, He's God of control. Ako nga sabi ng mga anak ko, Papa, kaya mo ba tumawid sa Black 5? Sa kabilang malabong mata ko.
Yung salamin ko, ito lang ang nagiging katangkapan ko. Sabi ko, ang takal nyo lang sinasabi sa akin yan, na kaya bang tumawid? Mag-ingat ka, baka mga sasakyan dyan, parang nagpapatakbo sa inlex. Sabi ko, bago ako umalis ng bahay, nagpipray ako sa Panginoon. Whether may mangyayari sa akin, wala. Kalooban ng Diyos yun. Walang bagay na nangyayari sa atin, mabuti man o masama, na hindi sangkot ang Panginoon. Hindi lang ang Diyos mabuti. Kasi ang tingin natin sa Diyos mabuti ang Diyos eh. Tandaan natin ang lahat ng bagay, maging ang kamatayan, kalooban niya. Sabi ko, pag dumating ang takda, wala na tayong magagawa. Ako pero, sa kabila ng lahat, It's your end. pag nakakauwi ako ng bahay, nakakabihis ako, nakahiga na ako, sinasabi ko, talagang napakabuti ng Panginoon. Kasi sa kabila ng malabo mata ko, manhid ang pa ako, inaakbayan mo pa rin ako na makapunta sa barangay hall, gawa nga ng, alam mong may gawain kami. So yun ang unang pinapasalamatan ko, kung iba-iba yan, tatamarin, bakit? Kasi ang kaisipan ng tao, ano ba mahihita ko doon? Wala mo pa kinabang doon, Bible study lang yun. Yun ang alam nila. Pero ang Bible study, ang pinakamahalaga dito, mapakinggan mo ang salita ng Panginoon, na ito ang pagkain ng iyong kaluluwa. Kapag wala ka nito, kami sinasabi ni Pastor, baka dumarating sa atin mga problema, pagsubok. Pag wala kang pagkain ng salita ng Diyos, maaaring pumunta ka na sa hardware, mamili ka na ng size ng lubid. Diba? Nakikita sa sinasabi ko? Kasi wala kang guide eh. Yung kaluluwa mo, walang pagkain ng salita na siyang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, lakas. Yun ang mahalaga sa Bible study. Hindi yung pupunta tayo na kung ano ang magiging kapakinabangan ng ating laman. Ang mahalaga dito, makinig tayo sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas. Lakas ng ating kaluluwa, lakas ng ating direction na pananampalataya sa Panginoon. Yun lang po. Yan. So salamat sa gabing ito. At yun, ngayon po ay isilang po ang ating oras, no? Alas 7 matatapos po tayo. At yan. So, ang tanong, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. No, napakahalaga po yan dahil ito po yun, habang tayo narito po sa mundong ito, ay ang salita ng Diyos ang nagbibigay po sa atin ng lakas, nagbibigay po sa atin ng kapayapaan, sapagkat kayo nga tinawag ng mabuting balita. Sabihin kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos. So sa oras pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na ano ang aklat ng buhay. Kaya mapalad ang mga tao na mapapasama sa tinatawag na master list, no? So yan po. So bago yan, tayo muna po ay manalangin bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral. Hingi tayo ng gabay, patnubay po sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, Diyos. Dalangin namin na kami po inyong pagpalain. Buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming espiritu, na ito'y aming maintindihan at maunawaan ang inyong pong mga salita. Ang lahat na narito, God, ay bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon, sa pamamagitan ka ng pakikinig, Panginoon. Maging lingkod, Panginoon, give me your wisdom, Lord, in knowledge, para patuloy ko pong maipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat na narito na magbibigay ng kagalakan kapayapaan sa puso ng bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Kaya purihin ka, patuloy kami pangunahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito ay ating pong pag-aralan yung ano ang aklat ng buhay. So ang aklat ng buhay, ito yung listahan ng pangalan ng mga taong makakasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman, no? Kumbaga sa master list na kung saan ay doon ay pinakikita ng Biblia na kailangan mo ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kumbaga sa ayuda. Kapag ang pangalan mo ay nakasulat sa master list ng ayuda, ay nakakatiyak ka na makakatanggap ka ng ayuda. Pero kapag wala ang pangalan mo sa master list, kahit anong gawin mo, no choice ka. No?
No choice ka. So, ganun din po sa aklat po ng buhay. Ayon po sa Hapayag, chapter 20, verse 12 hanggang 15, sulat niyo po ito kung gusto niyo pong muling pag-aaralan. Na ang sabi po rito, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Sinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nasusulat, batay sa nakasulat sa mga aklat. Inuluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Inuluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig at ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya bawat tao kapag namamatay, bubuksan yung aklat ng buhay kung ikaw ba ay nandoon. So ngayon, iyon po ang ating pag-aaral ngayon, kung paano mo malalaman na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So yan po ang ating po mapapag-aralan sa mga oras pong ito. Para dito pa lamang sa mundo, nakakatiyak ka na nandun yung pangalan mo sa aklat ng buhay kasi may inihanda ang Diyos sa atin eh. Si Kristo may inihanda sa atin yung bahay, mansion. Doon sa John 14 verse 1, huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa akin at manalig sa Ama at manalig din kayo sa akin sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ipaghahanda ko kayo ng matiterhan. So ito yung master list, no? Kapag nandito ka na sa master list, may bahay kang inihanda ang Diyos. Ang bahay natin doon napakaganda. Ang daanan doon ay lantay ginto, sabi ng Biblia. Ang daanan doon ay lantay ginto at ang lansangan ay napapalibutan ng mga ginto. At dito sa mundong ito, por doon ay dadaanan lang nating aapakan. Kung nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya ang tanong natin, paano mo malaman na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? So dito pa lang sa mundo, dapat alam mo na. So ganito ang sinasabi sa Pilipos chapter 4 verse 3 hanggang 4, ay sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi niya, ipinakiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong kasama na tulungan mo ang dalawang babaeng ito, sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama ko si Clemente at iba pang kamanggagawa ko, ang pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. So doon mo malalaman na kapag ang pangalan mo nasa aklat na ng buhay, nagpapagal ka na sa gawain ng Diyos. Hello? Umaating ka na sa gawain ng Diyos, umating ka ng Bible study dahil yun ang nagpapatunay na nandun na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hindi alam ng mga babaeng ito, pero alam ni Pablo na ang dalawang babaeng ito nakasama niya sa pagpapagal ng mabuting balita, sama-sama sa pag-Bible study, pag-share ng salita ng Diyos, pinatunayan niya na ang dalawang babae ito ay nakasulat din ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Bakit? Kasi ang puso nila laging makinig ng salita ng Diyos. Ang puso nila, gusto nilang makatulong sa gawain. Kaya sabi ng banal na kasulatan doon sa Romans chapter 15, verse 58, ang sabi niya, magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos, yamang hindi nasasayang ang iyong pagpapagal. So doon malalaman natin na nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay dahil nananabik ka na sa gawain ng Diyos. May pananabik ba tayo? Ako nananabik ako lagi. Pag araw ng Lunes, nananabik ako. Marami man o konti. Nagpapatuloy ko. Bakit? Kasi ang kaligtasan natin individual. Kapwa tayong haharap sa Diyos. Hindi yung sagot kita, hindi po. Kundi ang kaligtasan po natin ay individual. At ikaw lang ang nakakalam kung ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Dahil nga, umating ka na sa gawain ng Diyos, dumadalo ka na sa Bible study,
at nananabik ka na sa gawain ng Diyos, lalo na sa mga awitin para sa Panginoon, doon na nagpapatunay, nakabilang ka na doon sa nakasulat yung pangalan sa aklat ng buhay. Pangalawa, nakakatiyak ka na ikaw ay nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay. Una, kapag ikaw ay nagsisi ng iyong mga kasalanan at sumampalataya ka kay Kristo. Unang-una, magsisi. Ibig sabihin, kailangan natin pagsisihan natin mga kasalanan sapagkat lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Lahat po tayo ay nagkakamali. So, kailangan natin lumapit sa Diyos na mayroong pagsisisi upang tayo ay mapatawad ng ating Panginoon. Upang tayo ay mapatawad. So, dito ay sinasabi ng banal na kasulatan ay kailangan mong magsisi ng mga kasalanan at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, lahat ng tao ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, lahat ng tao, kaya hindi natin masabi wala akong kasalanan, kaya hindi ko kailangan magsisi ng aking mga kasalanan. Hindi po. So, kailangan natin lumapit sa Diyos na mayroong pananampalataya at magsisisi ng ating mga kasalanan. Pangalawa, nakakatiyak ka kung ikaw, ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa inyong buhay at pagkakalubang ka ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Nasabi sa banal na kasulatan sa John chapter 1 verse 2 hanggang 13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. So doon ay pinakikita ang Biblia na nakakatiyak ka na nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay mula nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, dahil nalaman ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan ang nagpapatunay na ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At malalaman mo yan kapag tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo, nananabi ka na sa gawain ni Kristo. Nananabi ka na sa salita ng Diyos. Na kumbaga sa ay hinahanap-hanap mo ang gawain ng Panginoon at lalong nagagalak ka. Galak na galak. Kaya minsan, kapag maraming umatin sa gawain ng Diyos, natutuwa ako. Bakit? Kasi, isa sila sa mga pinili ng Diyos para mapabilang at maisulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya dito sa 1 John chapter 3, verse 1 ng ganit, sabi niya, tingnan ninyo kung gaano kaya kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos. At iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayo nakikilala ng mga makasalibutan. Hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin, sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Amen. Makikita natin. Kumbaga sa patay ka man o buhay, nakakatiyak ka. Dito sa mundong ito, yung mga pangarap mo sa buhay na magkaroon ka ng mansion, magkaroon ka ng mga sasakyan, tama po yan. Tama po yan. Pero higit mong pangarapin yung mansion sa langit. Amen? Kasi doon, hindi ka na maghahanap buhay. Hindi ka na magnegosyo. Hindi ka na magtatrabaho. Ayon sa aklat ng Hebrews chapter 4, verse 8 to 9, na sabi niyo, pagsikapan niyo makapasok sa kapahingahan, makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos, sapagkat magpapahinga rin kayo sa iyong mga gawa tulad ng pagpapahinga ng ating Panginoon. Magpapahinga rin kayo ng iyong mga ginagawa.
Ibig sabihin doon, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na magdenegosyo, hindi ka na, wala ka nang ibang gagawin, kundi purihin at paglingkuran ang Diyos. Katulad ng ginawa natin kanina, yung mga papuring awit, ganun lang ang gagawin natin doon. Aawit ka lang. At lahat ng pangangailangan mo, sabi ng Biblia, ay nandun na. At meron kang tinatawag na buhay na walang hanggan. Yan ang dapat nating asamin. Kaya sabi, isa-isip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Dahil ang mga bagay na panlupa ay may panandalian lamang at may katapusan. Ngunit ang mga bagay na mga panglangit ay walang hanggan. Kaya ituon natin ang ating paningin sa langit na kinaroonan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakakatiyak ka na ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil wala pong ibang tagapagligtas sa mundong ito maliban kay Kristo. Hindi po kami ang magliligtas sa inyo. Hindi po ba? Kundi si Kristo po ang magliligtas po sa atin. Siya po ang ating tagapagligtas. Kami manggagawa lamang ng ating Panginoon. Kaya huwag nyo kaming i-idol. Huwag nyo kaming itataas. Maaari nga, ibagsak nyo kami, okay lang. Itaas lang natin si Kristo. Amen? Itaas lang natin ang ating Panginoon sapagkat siya po ang ating tagapagligtas. So, pangatlo, paano ka makakatiyak na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? Makakatiyak ka na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay kung nananahan sa iyo si Kristo. Kailan ba nananahan sa iyo ang ating Panginoon? Nasabi sa banal na kasulatan sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13, ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinanahanan, ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Ang tanong pa, kailan ba naranahan sa iyo si Kristo? Kailan ba naranahan sa amin si Kristo? Kapatid, ganito ang sinabi ng Biblia. Ang sabi doon sa banal na kasulatan, sa Galatia chapter 3 verse 27, kung nangyari ito sa iyo, tiyak na nananahan sa iyo si Kristo. Ang sabi sa Galatia chapter 3 verse 27, ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinanahanan ni Kristo. Lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinanahanan ni Kristo. Bakit? Sabi ni Jesus Christ, humayo kayo sa buong sanglibutan at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At pagkatandaan niyo, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So, hanggat hindi pa nagaganap, hindi ka pa nababautismuhan sa pangalan ni Kristo, hindi pa mananahan sa si Kristo. Pero ang tanong pas, gusto kong manahan si Kristo. Pwede po. Meron po tayong tinatawag na baptism na ginagawa. Patungkol po, dahil si Kristo man, nung narito siya sa mundo, hindi ipinagkaloob sa kanya ang Espiritu Santo hanggat hindi siya nababautismuhan ni Juan Bautista. Nang mabautismuhan ni Juan Bautista si Kristo, ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu Santo kay Kristo at doon sa nagsimulang mangaral ng mabuting balita. Ganun din naman sa atin, para manahan sa iyo si Kristo, sabi ng Biblia, kailangan mong pabautismo. Sabihin mo, ay nabautismo na ako, pastor, nung may bata pa ako eh. Dinala ko ng nanay ko sa simbahan. Nabautismo na ako, hindi po yung bautismo. Maging si Jesus Christ, bago siya nabautismohan, dinala rin siya ng kanyang mga magulang sa templo, hindi upang bautismohan, upang ialay sa Diyos. Amen. Amen. Upang ialay sa Diyos. Ialay bilang pasasalamat na pinagkaluban ka at na pinagkaluban ng nanay mo at isinilang ka sa nanay mo at ang nanay mo ay nagpasalamat sa Diyos dahil binigay ka sa kanila. Ganon din si Kristo, dinala din siya sa templo para ialay. Para ialay bilang pasasalamat. Ganon din naman. Kaya nung lumaki si Jesus Christ, nagpabautismo siya kay Juan Bautista.
Ganoon din naman sa atin. So kami po, bilang mga lingkod ni Kristo, authority po namin kayong bautisman kung gusto niyo po. Si Chairman po, meron po tinatawag. Chairman, kailan bang outing natin? May outing ba tayo? Iniisip pa, Pastor. Ayan, nag-iisip pa si Chairman. Now, pero kapag may outing po tayo, doon po natin gaganapin yung baptism kung gusto nyo. Ito po, hindi po ito pilitan ha. Ito po, ang bautismo ay kusang loob. Hindi po ito paglilinis ng dumi, kundi ito, sabi doon sa 1 Peter chapter 3, verse 20, verse 20, makibasa Pastor, sa Bible mo. 1 Peter chapter 3, verse 20, ay ito po yung kusang loob po ito. Na, para malaman nila na ang bautismo hindi po ito pilitan. Ito po ay kusang loob. Ibig sabihin, ikaw ang magdi-decide, ikaw ang magdi-decision, hindi po kami. Maging ako man, hindi ako pinilit. Maging si Chairman, nung binautismo, hindi naman pinilit. 1 Peter chapter 3, verse 20. 23. Verse 20. 1 Peter. Yan. Nanuuna yung mga suwain. Hindi eh. 1 Peter chapter 3, Hindi, ito rin, no? O, 3. 20. verse 21. 21. Yan. At ang bautismo na siyang larawan nito, ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghili sa Diyos, yung isang malinis na budhi, pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yan. So sabi ang bautismo, ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi ang bautismo ito'y isang pangako buhat sa malinis na budhi o mula sa malinis na puso. Na kayo ay nag-decide para maging kabahagi sa ating pong Panginoon, na maging alagad po ni Kristo, na maging alagad ng ating Panginoon Kristo. Dahil iyon ang layunin para ang pangalan mo ay nakakatiyak ka na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil kung hindi magaganap sa iyo yun, na hindi ka na bautismo sa pangalan ni Kristo, hindi mapapasayo ang pangarap mo na ang pangalan mo ay maisulat sa aklat ng buhay. No? Last but not the least. Pangapat, paano ka makakatiyak ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? Makakatiyak ka na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay kung ipinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo. May tataka ng Holy Spirit. Yan ang nakakatiyak ka. At paano mo ngayon matatanggap muli? Sabi ko nga, paano mo muli matatanggap ang Holy Spirit? Para, kung sasabihin natin natanggap ko ang Holy Spirit, sa anong paraan? Sa anong paraan? Tandaan po natin, sinabi ko nga kanina, si Jesus Christ, bago niya natanggap ang Espiritu Santo, kanino siya lumapit? Kay Juan Bautista. No? Kay Juan Bautista siya lumapit. Lumapit siya dahil nandun si Juan Bautista ay nagbabautismo sa tubig. Kaya ginawa ni Kristo, para matanggap niya ang banal na Espiritu Santo, kailangan niyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sumunod siya, lumapit siya kay Juan Bautista, at ang sabi niya doon sa Matthew chapter 3, verse 13, na lumapit si Jesus Christ kay Juan Bautista upang magpabautismo. Pero sinabi ni Juan, hindi po dapat magbautismo sa iyo. Ako nga po ang dapat niyong bautismuhan. Pero bakit kayo ang lumapit sa akin para kayo ay aking bautismuhan? Ang sabi ni Jesus Christ, hayaan mo mangyari ito ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya nung marinig ni Juan Bautista yon, pumayag siya na bautismuhan si Jesus Christ sa ilog Jordan. Kaya matapos siya mabautismuhan, si Jesus Christ umahon siya sa tubig, saka nabuksan ang langit at bumaba ang banal na Espiritu na gaya ng isang kalapati. At nagsalita ang Diyos, ito ang anak kong lubos na kinalulugdan. So doon ay sinasabi, para nakakatiyak ka na nakasulat talaga ang pangalan mo sa aklat ng buhay hanggat buhay ka.
Hanggat buhay ka, dapat alam mo para mayroon kang panindigan. No? Paano mo matatanggap? Kaya sabi sa banal na kasulatan, matatanggap mo na nakakatiyak ka nakakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay kung nasa iyo na ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo ng Diyos. Sa Gawa chapter 2 verse 38, ang sabi ni Pedro ganito, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inihayag si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusan sa sapitin ng masamang lahing ito. Kaya ang mga tumanggap ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng mga 3,000 katao ng araw na iyon. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, kailangan yung, sabi niya, pagsisihan niyo yung mga kasalanan upang ipagkaloob sa inyo at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kami po ay nakakatiyak po kami na mayroon kami Espiritu Santo at napapatunayan po namin yan. Yung mga demon possessed, kapag nakikita po kami, sabi sa amin, nasisilaw sila sa amin. Umiinit daw ang katawan nila eh. No? Kahit sino po ang namin, na nakikita po nila yung Espiritu Santo na sumasa amin. No? At ito po ay napapatunayan at marami na po kami na-enkwentro dito sa mga demon possessed sa buong hapilan. No? Ang dami po namin dyan. Mga albularyo, nagpapalayas, sabi niya, ikaw, ang magpapalayas sa Espiritu na yan, alam mo kung ilang Espiritu na dyan? 7. Mula umaga hanggang ngayon, hindi ko pa napapalayas. Sabi ko, ikaw yun. No? Pero ang dumating po ko, sabi na sa akin ng Banal na Espiritu, kilala kita. Sabi niya, ako kilala mo, kilala kita. Born again ka. O, kilala ko, born again ka muna ako eh. At ayaw ko sa'yo, sabi niya, napakainit mo. No? Napakainit, ayaw kasi huwag ka lumapit sa akin. Sabi ko, ayaw mo, sige, umalis ka. Dahil sa oras nito, nandito ako hindi upang hayaan kang bigyan, kundi narito ko upang palayasin ka. Hindi kita para sa palalayasin lang kita. Huwag kang lilipat kanino man. So, saglit lang. Wala pa nga 3 minutes, 5 minutes. Bigla siya nahimatay. Paggising niya, ba't nandito ako? Ibig sabihin, doon ay nagpapatunay na nasa iyo ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay makapangyarihan. Makapangyarihan. At yan ay tatakbo sa atin yan. Kaya doon sa episode chapter 1, verse 13 hanggang 14, yan po yung tatak. Nasabi ng banal na kasulatan, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos inyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. So doon, tatak, kaya kapag meron ka po nito, nabautismo ka na sa pangalan ng Kristo, may tatak ka na. Ano man ang mangyari dito sa mundo, mabuhay ka man o patay, tiyak, mayroon kang lilipatan sa buhay na walang hanggan. Yun po. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Dapat hanggat buhay po tayo, tiyakin natin na tayo ba ay mayroong buhay na walang hanggan. Last but not the least. Ang sabi sa episode chapter 4 verse 30 hanggang 32, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu ng Diyos, sabagat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, at huwag na kayo mangbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So yan po, kapag nasa iyo ng Holy Spirit, mabait ka na, maunawain ka na. Hindi ka na nang bubulyaw,
hindi ka na naninira sa kapwa mo. Dahil, alam mo, ang iyong pinaglilingkuran ay matuwid. Buhay na Diyos. Kaya sa oras po nito, nawa ay meron tayong naiintindihan. Kung meron po kayong tanong, pwede ko may ito, mayroon pa po tayong ilang minuto, ilang Pastor, 25. may dadagdag Ayan, ako. sana sa... Yung sinabi niyo, Pastor, naniniwala ako doon, yung tatak. Ang tao kasi pag wala yung tatak ng banal na espiritu, never yan na magnasa, na makinig ng salita ng Diyos, walang pananabik yan. Bakit? Wala. Kasi ang banal na espiritu, mga kapatid, ito yung battery mo. Battery mo ito yung magpapaalala sa'yo, o may gawain kayo, o linggo ngayon. Pero ang tao, pag wala nito, kahit anong hikayat mo, kahit anong invite mo, mapapagod ka lang. Bakit? Kasi nga po, ang kaluluwa ng tao, since magkasala ang ating magulang, patay. Mabubuhay lang yan. Ang awa ng Diyos, may tapak ka, yung sinasabi ng pastor. Hindi garantiya na ang bautismo paraan para maligtas. Hindi po. Kasi lahat tayo galing sa malaking reliyon. Tama, sir? Lahat tayo. Saan ba tayo nanggaling? Sa malaking reliyon. Lahat tayo nabautismuhan. Diba? Nabautismuhan tayo ng pari. Ako galing ako sa malaking reliyon eh. Nabautismuhan ako, nakumpilan ako. Pero hindi ko pinapalagay yun na ano na kundi. Ang tamang sagot doon, yung tapak, yun ang katibayan na ikaw nga ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Pangalawa, lilinawin ko lang po yung sinasabi ni Pastor na tuon sa langit, meron tayong tahanan, mansion. Hindi po literal yun, ha? Huwag po nasain natin na, di bali, pag namatay ako, mayaman ako doon. Wala na kasing hanap buhay doon. Ang sinasabi ng Panginoon na mansion, ito yung bagong langit, bagong lupa, bagong paraiso na inihanda ng 3 persona bago pa tayo maging tao sa mundo. Yun ay tinatawag na walang hanggang panukala ng Diyos. Eternal decree. Yun lang po sa langit. Okay? So, yung sinasabi po natin na baptism na sinasabi po ito, parang kasal lang yan. May tunay na kasal, may hindi tunay na kasal. Ang tunay na kasal, yung totoong may authority magkasal. Yung hindi tunay na kasal, yung walang authority magkasal. Pero ikinasal kayo kapwa, di ba? Pero bakit naging tiki? Dahil hindi nga sila totoong may authority magkasal. Ngayon, sino ang mayroong authority magbautismo? 5 lang po. Episode chapter 4, verse 11. Sabi niya, si Kristo ay nagtalaga ng apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Ginawa niya ito para sa kaunlad ng kanyang iglesia. So doon makikita natin na kapag itong 5 ito ang nagbautismo sa iyo, totoo na nabautismo ka. Totoo na ipinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Pero kung hindi ang 5 ito, tiki yun. Pastor, sandali. Hindi mo tayo naghahatol, ha? Ibig sabihin yung pare, mga itinalaga sa simbahang katoliko, tiki sila. Yes, 100%. Galatia chapter 4 verse 8. Patunay po yan. Galatia chapter 4 verse 8. Nung hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, kilala ba ng parang Diyos? Hindi. Pero nagalit sabi sila, dinggod sila ng Diyos. Pero ang totoo, ng pinag-aralan nila, yes! Sa haba ng pinag-aralan nila, pero hindi sila nagsalita ng ngalan ng, hindi sila, Di ba? O, hindi talaga sila, ang pinag-aralan nila, hindi talaga ang salita ng Diyos. Dahil kapag ang salita ng Diyos, ang pinag-aralan nila, wala sila dyan. Kasi sa Exodus chapter 20 verse 1 pa lang, sabi ng Biblia, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng mga Diyos-Diyosan, larawan, o ribulto ng anumang nilalang, maging sa himpapawid o sa lupa. At sapagkat ako'y si Yahweh na may panibuguin at parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin. So doon ay nagpapatunay na
na sinusuway nila ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila lingkod ng Diyos. Sapagkat ang sumusunod sa utos ng Diyos, yung totoong lingkod ng Diyos. Kaya si Chairman, kung si Chairman ay meron siya mga pag hindi sinusunod ang utos ni Chairman, sumusuway sila sa utos ni Chairman, matutuwa ba si Chairman? Hindi. Ang Diyos, matutuwa ba kapag sinubay mo ang utos kanyang utos? Hindi rin. So doon ay pinatutunayan ng Biblia, 5 lang po ang totoong lingkod ng Diyos. At ako'y na 100% sinasabi ko sa inyo, ako'y lingkod ng Panginoon dahil ang tinanggap ko ay si Kristo. At ako rin ay nag-aral ng 4 na taon sa pag-aaral sa Bible School at nag-ordin din po ako bilang pastor. No? Nag-ordin din ako bilang pastor. So, ibig sabihin, bago ka maging pastor, u-ordin ka ng totoong pastor. No? Totoong pastor. Sabi nga daw yung alagad ko ang lahat ng bansa. Sila ng totoong aral. Hindi sila nakakagulo pastor. Yung Yan bishop. nga po. Bishop. Mm. Ang takakaba ng pinag-aralan nila. Silbi seminary yan eh. Mm. Pare. Yun siya, kasi yung kapatid ko, ikakasal na lang kay Kristo. Mm. Hindi naman kasi pumayag si mama na magpakasal kay papa. Eh, pag legitimate ka, bastardo ka. Hindi ka walang karapatan maging pare. Kailangan, legitimate child ka. Kaya nga dito may tinatawag na false prophet at totoong prophet. May tunay na lingkod ng Diyos at may lingkod Pero ng Diyos. bakit hanggang ngayon, may nag-aaral pa rin ang Yeah. Kristo? Kasi nga po ganito dalawa kasi ang nandito sa mundo. Mayroong totoong lingkod ng Diyos at mayroon hindi totoong lingkod ng Diyos. Kaya may tinatawag na kulto at hindi Yung kulto. protestante ba, hindi rin yun honored ng na makakarating sila sa kaharian? Ito lang sinabi ni Jesus Christ sa John 3:3. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makapasok sa karya ng langit. At huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan may panganak na muli. So doon, makikita natin, kung talagang totoo sa likod ng Diyos, malalaman natin yan kung born again siya. Born again ka ba? Pag tinanggi nila na hindi sila born again, ibig sabihin, wala sa kanila si Kristo. Sapagkat ang mga born again, nasa kanila si Kristo. Sa 1 Corinthians 5:17, ang lahat na kipag-isa kay Kristo ay isa na ang bagong nilalang. Wala nang dating ng pagkatao, siya ay bago na. So, ibig sabihin, kapag tinanggi ng isang mangangaral na hindi siya born again, ibig sabihin, nagtayo siya ng kanyang reliyon, hindi kay Kristo. Kasi bago pang born again, may mga reliyon na pastor eh. Diba, nandun yung protestante, katoliko. Pero Born again, mag-ibang- kailan lang naman eh. Bago dumating si Kristo, totoo po yun. Marami nang Marami ng reliyon. May reliyon bago Mga dumating. Judaism, sinasabi nilang before Christ. mito, Diba? May mga reliyon na. Oo. Yes. Kasi si papa ko, protestante, pero hindi siya rin naniniwala sa mga revolto, yung gawa ng tao. Pero protestante siya. Doon kami nahasa sa nobina ng protestante. Hindi kami nahasa sa mga revolto, sa mga gawa ng disbyusan. Ang katuruan kasi ng protestante, wala rin silang wala silang inaano ng mga revolto, kagaya ng katoliko. Base rin, ang tinuturo ng protestante, base rin sa Bible. Yan. So, yan, diyan mo lang malalaman, kapag tinanong mo isang tao, born again ka ba? Hindi, Yung protestante malalaman. ako. Yan. Hindi ako makakarating sa langit. Hindi, tanong kita ba ito? Ah, Kasi tanong. pastor kayo po. Opo. Sabi niyo kung magtatanong ka, magtatanong ako. Tanong Yes, sige po. Kagaya ko, Protestante. nobinado kami ng protestante kasi papa ko protestante. Hindi ba kami makakarating sa langit kahit gagawa na kami ng kabutihan? Siya po yan. Sabi ni Jesus Christ, John 4:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa mga kundi sa pamagitan ko. Oh, yun naman. So, ibig sabihin, hindi protestante ang daan papuntang langit. Ang daan papuntang langit ay si Kristo lang. So, ibig sabihin, hindi batayan ang pagpunta sa langit kung anong reliyon ka.
Kaya nga. Kasi hindi reliyon ang makapagliligtas sa Kaya ama nga yun. sabi nyo kanina, Yun. kung Nakumbok na yung hindi sister. ka born again, Oo. wala kang ano na makakarating sa langit. Eh. Pero ang sinabi sa isang bersikulo na, ako ang daan Yes. at ang katotohanan. At ang Walang buhay. pwedeng pumunta sa akin na makundi sa So, magitan ko. Kay Kristo Ayun naman lamang. rin ang katuruan ng protestante. So, ang protestante, pangalan lang po yan ng samahan. Katulad namin, ang pangalan ng simbahan namin, Disciple of Jesus Christ Mission Church. So, ibig sabihin, pangalan lang yon para malaman kung saan ka umatin. Pero, ang pinaka-pundasyon ng iyong pananampalataya, born again ka ba? Yun lang. Ayan ang pundasyon. Kasi si Kristo lang yung ating, Kasi ang yan. kasi Mhm. Kasi ang born again, ano yan, kumbaga sa pa ano, nga, wala sa reliyon. yan, wala sa reliyon. Kasi nga, Wala pastor, sa reliyon. pastor, paglilinaw, ang tinataas nila si Kristo rin eh. Oo nga. Pero ang batay ng papunta Hindi man langit, ang hindi yung protestante. protestante. Yun lang ha. Hindi yung protestante. Ang batayan doon, yung pananampalataya mo kay Kristo. Kasi ang binabasihan lang, ako ang daan. Oo. Yan. At ang katotohanan. Walang pwedeng pumunta sa akin Yes. na makundi sa pamagin ako. I am the way. Pero, kasi nakakalito talaga pag himayin mo ang Bible. Ayan. Nakakalito. Kasi ang Mabubuang ka pa Ah. pag hindi mo hiningi sa kanya yung Yes. basbat Tama. na ipaliwanag sa iyo Yes. ayos. Mhm. Si mama, mabubuang ka dyan sa Bible na yan. Tama yan. Kaya kailangan natin, Ito sabi nga eh, pag guidance. isang versikulo, iba Yes. na ng kautusan. Yan, tama. Because, yun nga sa sinabi nyo, Mm. na walang ano na kung hindi isinilang muli. Ibig Yes. sabihin, born again. Yes. Hindi naman literal na Pangalan ka pa sa Una, Bible. para isilang ka, Yes. kundi baguhin mo. Yes. Kasi Yung sabi mo, pananampalataya. kami, hindi kami born again, protestante kami. Yes. Yun ang sinasabi ng Biblia. Dati di may ganun eh. Pero kapag nagpag-isa ka na kay Kristo, sabi ng Biblia, sabi nga, lahat kapag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Kaya sabi sa Biblia, hindi malaga tuliman o hindi ang tao. Ang mahalaga yung pagiging bagong nilalang. Yun po. Kasi sabi niyo po, Pastor, di ba? Individual ang kaligtasan. Yes. Hindi. Hindi samahan. Yun. Hindi reliyon. Hindi yung samahan, So, kundi okay individual. lang kung basta naniniwala ka sa Yes. Diyos, ginawa mo yung mabubuti ka, dapat. Protestante ka man o ano ka man, basta yung pananampalataya mo kay Kristo, 100% ligtas ka. Ayan. Oh, salamat no. Salamat. Sana po ay meron tayong natutunan. Wala na po time, wala na po tayo pong oras. Amen. Tayo po ay mag-holy. Siyama po, nagtayo na. Tayo po ay umawit. Awitin po natin give thanks to the best of us. Salamat po. Sa sunod po ang ating tagapagturo, si Brother Ramon. Sa sunod po na Lunes, sana po ay nandito po tayo muli. Awitin po natin give thanks. Ako si Pastor Ramon sa pamumuling pangalan. Dakilang Diyos sa manaming mga pangyarihan sa lahat. Tunay nga na maayos nyo kami sinamahan sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong mga salita. Bagamat may mga katanungan ng bawat isa. Yes, Lord. Mabuti ito ay isang sinyalis, Panginoon, na
patuloy na binibigyan mo kami ng kaalaman, binibigyan mo kami ng matibay na pundasyon ng katotohanan na wala kami ibang tinataas kundi kayo. Salamat sa tagapakinig na sila man ay mayroong katanungan na dalasan, Panginoon. Hindi namin masasagot. Subalit naniniwala kami dahil nababasa ninyo ang bawat puso at hindi kami pwedeng magsinungaling bawat isa kung sino ang totoong mananampalataya, Panginoon. Hindi kami nagtatayo ng reliyon, Panginoon, maliban na kayo ang aming itaas, kayo ang aming masamba, kayo ang aming ipinapakilala, kaya nga sa mga oras na ito, sa aming pag-aaral, naniniwala kami, Panginoon, na talagang lalalim pa kami. Lalalim kami, Panginoon, at lalo na tigit sa lahat, isasamahan niyo kami, patuloy na bibigyan mo po kami ng understanding, bibigyan mo kami ng wisdom, na ito'y magagamit din naman namin, Panginoon, lalo tigit sa lahat, sa aming mga mahal sa buhay, na katulad ng itinuro ng aming tagapagturo, na ang pangako ay hindi lamang sa amin, hindi ang pangako, maging sa aming mga anak. Yes, Lord. Sa magiging anak ng anak namin hanggang sa kaduluduluhan ng lahi. Panginoon, maraming salamat, bagamat humihingi din kami ng kapatawaran dahil nagkakaroon kami ng argument, pero naniniwala kami na kalooban mo ito pang mas lalong buksan ng aming mga kaisipan na natutulog, bigyan kami ng katalinuhan na sa susunod na pagkakatipo namin sa susunod na Lunes, ay meron kaming mga isip na itatanong sa aming tagapagturo. Nawa, Panginoon, kayo po ang siyang magbigay ng kasagutan, malinaw na impormasyon sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, kung paano nyo kami sinamahan na maluwalhati at ligtas at mapayapa sa barangay hall na ito ng aming kuntak, tagapanguna. Walang iba kundi ang aming mahal na punong barangay na si Inenita Reyes. Salamat po sa kanya na ginagamit mong kasangkapan. Salamat din, Panginoon, sa mga dumalo, nakinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo po sila. At kami napapasalamat kung paano nyo kami nga dinala rito na ligtas. Ganun din po sa aming pansamantalang pag-uwi, sa aming pansamantalang tirahan na o Diyos, anumang balakid sa daanan, anumang mga hindi kaaya-aya sa harapan mo, alisin mo po, Panginoon, na hindi kami nabuutos sa inyo, kundi ito'y panalangin na may pagsusumamo na kami ay malayang makauwi sa aming bahay, na baon namin ang kapayapaan, baon namin ang kagalakan. Higit sa lahat, Panginoon, ang iyong biyaya na sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako tayo, God bless you po. Maraming po salamat. Kapitbahay. Kapitbahay. Sir, saan ka ba dumadalo? Parang ang